Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede pong kumaway kayo kung naririnig niyo ako ng malinaw. Tapos yung kaway niyo medyo mababa kapag hindi malinaw. Pag malinaw, mataas yung kaway. So malinaw, mataas eh. Okay, thank you po. So, nasa ano na tayo, second to the last day ng ating training. Sabi mo sa katabi mo, not so babay kasi magkasama pa rin tayo. Hindi naman tayo magpapaalamanan. Pero yung iba sa atin, syempre, uuwi na yung mga nakasama natin ngayon. Pero yung mga kasama natin sa field, sabi mo sa katabi mo, pagtiisan mo ko, kasama mo pa rin ako. Okay po. So, ayan. Nung Tuesday, nag-start tayo ng training. Wednesday, ngayon ay Thursday na. Excuse me, siguradong marami na tayong natutunan at marami na sa ating sinabi ang Lord na kalakasan para sa paglilingkod natin. Alam niyo mga kapatid, ang training sobrang halaga niya dahil alam niyo yun, kapag madedeploy na tayo, somehow talagang kailangan nating ma-regain yung mga lakas natin. Hindi kasi sapat yung nag-camping lang tayo. Iba yung training eh. Iba yung pagkausap ng Diyos dun sa mga talagang lingkod niya, sa mga worker kapag nasa training. So mas na-focus ang Diyos, mas na-emphasis ng Panginoon ang pakikipag-usap sa atin pag nasa training tayo, no? Kaya malaking bagay na nakukuha natin at mababaon natin na kapag katapos ng training, babalik tayo sa mission, so may mga kalakasan tayo at rema na mapanghahawakan natin para tayo ay mas lalong maging matibay. Kung dumaan man tayo dun sa mga pagsubok. At alam kong dadaan at dadaan tayo lahat kasi pag nasa field ka na, sabi nga, ang tunay na laban ay dun sa field. Ibig sabihin, wala dun sa loob ng simbahan, kundi pag talagang lumabas na tayo. Ano po? So, sige, mag-start tayo. May iksi lang akong i-share. Ngayon po ang magiging session natin dalawa na pagkatapos ko, mamaya may break time. Tapos may magtuturo pa po sa ating mga pastor. Tapos may divided seminar pa rin tayo. Mamaya may mga announcement sa atin. Okay po, yuko tayong lahat, manalangin lang tayo saglit. Panginoon, tinataas namin ang gawain ito. Hayaan mo, Lord, na ang pangungusap mo, ang pagkilos mo, ang malaya, Panginoon, na manguna. Kausapin mo kami, ang puso namin ay bukas, at hayaan mong maging sensitibo kami, Panginoon, sa nais mong sabihin. Lord, ang bawat pag-aaralan namin, Panginoon, maging kalakasan ito, maging rema namin sa mission namin ngayon, Panginoon. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakibuksan po natin yung Bible sa Hebrews chapter 12, sa verse 2. Magtatawag lang po ako ng mga tagabasa, tsaka may mga recitation lang tayo, no? So, mamimili tayo dito ng mga pwedeng sumagot. Maaaring yung recitation natin, yung napag-aralan kahapon, yung nakaraan, ayun. So, maging, gising at alive. Kasi minsan nakikita ko po dito sa monitor no talagang kitang-kita, lalo na katanghalian. Ganito talaga yung ulo, gumaganon. Gusto ko saluhin kasi baka mahulog eh. Nahulog talaga. Wala na akong magawa. Ipopost ko na lang dapat eh. Kaso nahulog na eh. So maging maging alive tayo at maging attentive tayo dito sa gawain. Okay pa na dyan tayo. Hebrews chapter 12. Sa verse 2 tayo. Basahin ko po sa English muna. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya
At siya rin nagpapasakdal nito dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi na ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Sa bawat isa sa atin, no, tayong mga worker ngayon na naririto, alam ko na very familiar tayo dito sa verses na to. Kumbaga, minsan, madalas natin to kino-quote na, uy, si Jesus lang ang tingnan natin. Tama naman, na dapat, sabi mo nga sa katabi mo, ikaw kasi lagi kang nakatingin sa akin. Kaya nadadapa ka din, hindi ka kay Jesus nakatingin. So, dapat talaga na ang advice ng Bible, sabi niya rito, ituon lang natin yung ating paningin. Alam niyo mga kapatid, may iba't ibang view kasi. Alam niyo yun na may mga tao, meron tayong mga kanya-kanyang view. Parang yung tinatawag na point of view, yung paningin ng katabi mo doon sa isang bagay, hindi ka parehas doon sa paningin mo. Halimbawa, ganito, may iba't iba tayong kulay na paborito, na parang sa mata ko, pag nakikita ko yung kulay dilaw, ang sarap na sa mata. May mga taong kapag nakakita ng dilaw, hindi nila gusto kasi parang pangit. Nakuha niyo po, parang masyadong maliwanag. May mga taong ang paboritong kulay, ganito ang, parang yung mata nila, attractive sila dun sa kulay na dark. Blue, black, mga ganyan. May mga tao naman na ayaw nila ng mga ganun kasi nadidiliman sila. Gusto nila yung mga light color lang. So may mga kanya-kanya tayong view. Tingnan mo yung katabi mo, anong view ang nakikita mo dyan? Diba? Nakita niyo yung parang, subukan nyo na yun, parang nakatingin ka sa salamin, ayan, naka-straight ka. Yan yung view na nakikita mo. Tapos merong humiga dito sa may, sa lap mo dito sa binti mo, nakikita niyang view dito, edi yung ilong mo yung nakikita niya, yun yung view na nakikita niya. Nakuha natin. So may iba't iba tayong view. Ngayon dito po, ginigising ko lang kayo konti para medyo tayo, no? May mga tao na ang view nila talagang GGSS, sobrang gandang-ganda sila sa sarili. Pero pag yung iba nakatingin, ano kayang maganda sa kanya na nakikita niya? Iba eh. Magkaiba talaga ng nakikita eh. Kasi po, alam mo sa paglilingkod natin, may iba't iba tayong pananaw o yung view nga na tinatawag. Yung mga tagasunod ni Jesus, iba-iba sila ng tingin o kung paano nila tingnan si Jesus. Nakukuha niyo po yun? May mga ibang tao na ang tingin nila kay Jesus ay pampaswerte talaga. Na para bang sa panahon ng kailangan ko ng lucky charm, tataya ako ng loto, tas tatawag yan kay Jesus. Panginoon, tulungan mo ako makaahon sa kahirapan. So, naaalala niya si Jesus sa panahon nung ganon. May mga iba naman na alam niyo yung 911? Ano ba yung 911? Di ba ito yung parang pwede mong tawagan kapag kailangan mo ng tulong o ng rescue. Ganun lang tingin nila kay Jesus. Na parang, which is, wala akong sinasabing mali ba ang paningin nila kay Jesus na taga-rescue? Taga-rescue nga si Jesus eh. Di ba? At karamihan, ang tingin nila kay Jesus, tagapagligtas. Tanungin mo katabi mo, ang tingin mo ba kay Jesus tagapagligtas? Pag medyo alanganin pa ang sagot, batukan mo kasi parang hindi pa siya gising eh. Grabe naman bumatok si Bebs. Sino yung binatukan ni Bebs? Nakikita ko kasi monitor. Bakit ganito? Kung ang tingin mo kay Jesus ay tagapagligtas at hindi ka pa sigurado at worker ka ngayon, medyo may mali. Dapat tagapagligtas ang tingin natin kasi si Jesus ay Savior natin. Amen. Pag gusto ko nga po pag-aamin kayo, yung gaganto kayo para may interaction tayo kasi hindi kayo gumagalaw, mamaya nalalaglag yung ulo nyo, naka-pose lang eh. Okay. So, ang tingin ng iba kay Jesus ay tagapagligtas. Which is tamang-tama yun kasi si Jesus ay tagapagligtas. Pero ito po dito nakakalungkot na ang tingin nila kay Jesus ay tagapagligtas lang. Nakukuha niyo po yun. Pag sinabing lang, parang natapos na doon na tagapagligtas lang siya.
Hindi. Kasi tayong mga naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, lalo na tayong mga manggagawa, dapat hindi lang natin sa tagapagligtas lang. Kaya nga sinasabi, kailangan mo siyang i-accept as Lord and Savior. Bago mo siya maging tagapagligtas, dapat Panginoon mo muna siya. Malinaw po yun? At ngayon, alam nyo ba na ayan, meron pong mga excuse me, pasensya na po ang may mga definition, alam ko maraming meaning, maraming mga definition itong mga to. Pero dito po sa na-prepare ko, no, ang Savior ay, ang focus ng Savior is i-deliver tayo dun sa pagkakasala natin. Iligtas tayo dun sa kasalanan natin. Nakuha po natin? Ano ibig sabihin nito? Kapag kasi ang tao nagkaasala, ang kabayaran ay kamatayan. So, si Jesus na naging tagapagligtas, na tayong mga tao na nagkasala, deserve natin na makuha yung kamatayan na to. Ano yung kamatayan? Mapunta tayo lahat sa impyerno. Ngayon, si Jesus dumating, naging Savior, niligtas niya tayo dun sa dapat matamo nating kaparusahan. Malinaw po? Na dapat tayo ang mapunta ng impyerno, na dapat doon na tayo nakadestin talaga. Yun na yung kabayaran ng kasalanan natin. Pero may isang Jesus na dumating na sinagip tayo doon. Kaya nga sabi yung mga nanampalataya kay Jesus, nakaiwas doon sa kapahamakan na yun. Kasi nagkaroon ka ng tagapagligtas na dapat mahuhulog ka na doon sa bangin na yun. Sa puro apoy, sa puro bulate, sa mga demonyo na magpapahirap sa atin. Pero dumating nga si Jesus sa atin na naging tagapagligtas natin siya, inalis tayo doon, sinagip tayo. Kaya kumbaga parang nakukuha niyo po yung punto ko. So, pero hindi natapos dun si Jesus. Ang focus ng Savior is, sabi na dito, deliverance from sin. Iligtas tayo. Pero, huwag natin kakalimutan, lalo tayong mga lingkod ng Panginoon, dapat lagpasan natin. Huwag natin tularan yung ibang tao na si Jesus, tagapagligtas lang natin. Kasi dapat si Jesus, number 1, siya ang Panginoon natin. Amen? At, dito po, meron akong basahin sa inyo, no? Ang Lord, sabi niya dito, yung definition ng Lord is sovereign authority. Parang kailangan aartehan mo yun kasi parang ang hirap niyang bigkasin. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yung kailangan medyos lang. Sovereign. Dapat nakagalan yung bibig. Kailangan nakauna. Sovereign. Ganun. Ngayon, sabi niya, sovereign. Sorry, pero ito yung malino. Para seryoso na tayo. Sabi niya dito, and obedience. Ibig sabihin, the equality being submissive to guidance. Na kapag talagang ginawa mo siyang Diyos, meron siyang, alam niyo ba yung sinasabing supreme authority? Na sobrang laki, na walang makakapantay dun sa authority na meron siya sa isang buhay ng tao kapag yung tao ay ginawa siyang Panginoon. Na parang yung tao na to, na dahil si Jesus ang Panginoon ko, wala akong sariling desisyon sa buhay, wala akong sariling patutuparin sa buhay, kundi kung sino yung supreme ko, kung sino yung sabi po dito ang Lord, it signifies as supreme authority and sovereign and ownership. Ibig sabihin, nandun yung alam natin na kapag ang Lord ay ginawa natin talagang Panginoon sa buhay, si Jesus sa buhay natin, malinaw dapat sa atin na siya ang may ari sa atin. Nakuha niyo po ba yun? Tayo ay pagmay-ari ng Diyos. Na, sabihin mo nga sa katabi mo, yung buhay mo ay hindi sa'yo. Na yung buhay natin ay hindi ito sa atin. Dapat maging malinaw sa atin tong mga manggagawa. Na nung in-accept natin ang Panginoon, nandun yung acception natin sa Diyos na siya ang Panginoon natin. Sinet na natin yung buhay natin na wala akong sariling desisyon, wala akong sariling plano, wala akong sariling
dapat gawin sa kagustuhan ko kasi merong nagmamayari sa akin. Okay po. At dito po, sabi dito, ano po naalala ko nung summer camp, ito lang last, tayo po ay tinuruan ng mga district natin, ng ating mga pastor nung last night, patungkol dun sa one save, always save. So, ngayon mas nagiging malinaw sa atin na na kung bakit sa atin to sinasabi. Kasi may mga tao naniniwala dun sa one save, always save. Gusto nilang maging tagapagligtas si Jesus, pero ayaw nilang maging Panginoon. Kasi ang gusto nilang gawin pa rin nila yung sarili nilang gusto. Malinaw po? Na yung mga taong tumatanggap sa katuruan na to, kabulaanan Na parang gusto mong ba rin maging tagapagligtas si Jesus, and yet, despise na gumagawa ka ng mga kasalanan. So, malinaw po na ang gusto lang nila maging tagapagligtas, pero ayaw nilang maging Panginoon. Kasi once na ginawa mong Panginoon si Jesus, talagang sinasabi mo na hindi ka gagawa ng bagay na na ayaw ng Diyos sa'yo. Na hindi ako masusunod sa sarili ko kasi may Panginoon ako, may Master ako. Kaya pinapaalalanan to sa bawat isa sa atin. Sana nakikinig tayo nung last night ng camp, no? Excuse me. Na pinapaalala sa atin to na mali ang katuruan na to at hindi siya dapat tanggapin. Na maliligaw tayo at sobrang maliligaw tayo kung yung buhay natin ay paniniwalaan natin to. Na gusto mong maging tagapagligtas si Jesus, pero ayaw mong sumunod sa Kanya. Ayaw mong maging Panginoon siya. Ayaw mong pagharian Kanya. Kaya ang gusto mo, tagapagligtas lang siya, na kahit gumawa ka ng mali, basta tagapagligtas mo lang siya, liligtas ka niya. Kaya hindi po, walang ganun sa Bible. Kasi ang sabi ng Biblia, kung babalik ka nga sa kasalanan mo, magiging mas masahol ka pa sa dati. Okay po. So, tuloy tayo. Dito tayo sa Lucas chapter 6, verse 46. Paki-open niyo po yung Lucas chapter 6, verse 46. Mag-notes po kayo para meron tayong mga pwedeng balikan kung kailangan natin sa field, na lalo na yung mga reminder sa atin ng mga pastor. Ayan. Dito po sa Lucas 6 chapter 6 verse 46. Sabi po dito, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Tingnan niyo po, medyo mabigat, no? Ang sabi ng Biblia, actually si Jesus ang nagsabi, na tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. So, mag-define ng Lord na kung sino yung talagang sumusunod. Na kung sino talaga yung gumagawa ng naaayon dun sa gusto ng Panginoon. Okay po. Ito po yung sinasabi ko na lagpasan natin. Kasi kung ang tingin lang natin kay Jesus ay tagapagligtas lang, may mali po. Alam ko ang dami nating mga napanood na, madami tayong nakita na at napag-aralan, na sapat na yun na pagbigay ng paalala sa atin na kagaya nitong mga pinanood natin na film showing. Yung mga tao na talagang may kita mo na napanood naman po natin, no? Na talagang ang buhay nila talagang nung nag-decide sila na sumunod sa Panginoon, hindi na biro yung naging buhay nila. So, talagang yung buhay nila ay nagkaroon na ng pagbabago. Nagkaroon na ng sabihin na natin, sa totoo lang, tahimik lang yung buhay nila dati. Wala namang nanghuhuli Pero nung nag-start sila na sumunod sa Panginoon, nagkaroon na sila ng mga pagsubok sa buhay na talagang nakalaban na nila yung mga tao. Pero pinatunayan po nila na si Jesus ay hindi lang nila tagapagligtas, kundi Panginoon nila.
Na hanggang sa dulo, alam nilang yung Panginoon nila ang susundin nila kung ano yung bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa kanila. Amin po. Okay, tuloy tayo. Sa bawat isa sa atin, lalo na tayo dito, no, marami po tayong participant ngayon. Alam niyo ba na nasa 99 tayo dito sa loob ng meeting natin. So, madaming tayo na nakikinig at gustong maglingkod sa Panginoon. Pero ang bawat isa na pinapaalalanan, lalo tayong mga nasa field, tayong mga talagang nagdesisyon na ang buhay ay ibigay na sa Panginoon, maging dapat seryoso ang buhay natin na hindi ito yung parang yung sideline, hindi eh. Kasi pag nag-decide ka na sumunod sa Panginoon, nakatingin ang lahat ng demonyo sa pagsunod mo. At alam niyo po, na ang sabi nga dito, na tayo, kung di natin to seryosohin, ang demonyo seryoso siyang pabagsakin tayo. Seryoso ang demonyo na sirain yung pagkatawag natin. Amen? Kaya kailangan nandun yung desisyon mo nung tayo ay tinanggap natin tong pagkatawag na to, itong paglilingkod na to, dapat talagang malinaw na alam natin yung pinasok natin. Kasi minsan nakakalungkot, no? Mag-worker. Hindi na ata alam na ang pag-worker ay nanggaling yung salitang worker sa work. Ngayon, kapag nag-worker na, nakakapagod naman dito, puro trabaho. Pakisabi nga sa katabi, hindi niya ata naiintindihan na ang worker ay trabaho. Akala niya ang pag-worker ay alam niyo ba yung ano bang tawag dito, yung staycation? Excuse me. Ayan, alam niyo ba yung ibig sabihin ng staycation? Yung parang pupunta kayo dun sa isang lugar, tapos 2 days kayo, 3 days kayo, magbabakasyon lang kayo. Magre-relax kayo, ganun. Ay, hindi ang pag-worker, hindi ganun. Dito po, hindi ka mauubusan ng trabaho, kaya nga work. Yung worker ay galing dun sa word na work. So, pag tinanggap mo ang pag-worker, talagang alam mong may tinanggap kang trabaho. At regardless dyan sa trabaho na yan, kung ano ang kailangan, dapat flexible tayo. Hindi, worker lang ako, hindi ako pwedeng tagawalis. Worker lang ako, taga-soulwin lang ako. Hindi ako pwedeng maglako, hindi ako pwedeng mag-fundraising. Worker lang ako. Hindi ko pwedeng gawin yan, nako. Hindi ako dapat makahawak ng mga plato. Pakisabi nga sa katabi mo, natatakot ka ba sa plato? Na parang may trauma ka sa kusina na kapag ka pupunta na ng kusina, nagkakasakit ka. Na parang gusto mong iwasan yung mga ganong trabaho. Hindi. Alam niyo ba na yung mga alagad ni Jesus talagang literal. Na meron diyang tagaluto, tagahugas, tagapamalengke. Kasi nung tinanggap mo yung trabaho na to, dapat naging malinaw sa atin to. Pakikalabit nga yung katabi, baka tamaan ka, umilag ka. Kasi minsan yung mga kasama natin sa church, akala mo nag-staycation eh. Naghihintay na lang ihanda yung pagkain, maghihintay na lang yan na inguya nyo siya. Tapos lulunukin na lang niya. Hindi, dapat tayo ang unang makitang naglilingkod. Alam mo nga po, nakaka-bless naman na dito nga sa church natin, lalo na yung sabi nga ni Pastor kahapon, kung walang magigitara ako. Kung walang tagakanta, kakanta ko. Kung kantahan lang naman, kahit hindi mo ko pakantahin, gugustuhin ko yan. Kung walang mamamalengke ako. Kung walang maghuhugas ako. Nakakuha po natin. Nung ako po ay nagsisimula sa pag-worker, bata pa ako, 17 years old ako nun. Siyempre, lumaki ako sa ibang bahay, nasanay ako. Tapos, yung kasama ko rin, iba din yung bahay na kinalakihan. Magkakaiba kami. Kung ako, sabihin na natin, nahihiga ako dun sa papag, yung kasama ko, nasanay naman sa malambot. Halimbawa, ganun, no? Magkakaiba tayong kinalakihan. Pero nung nakita ko nung nag-worker ako, nag-start ako na mag-worker, hindi naman laging Biblia yung hawak mo. Hindi laging prayer lang yung gagawin mo.
in reality ng buhay, magpapatuloy pa rin ang buhay kung paano yung normal na ginagawa natin sa labas. Nagwawalis tayo, naglilinis, ganun. Ngayon, nung nag-worker na ako, natatandaan ko nun, ang hirap na parang laging, kumbaga kami magkakasama na, uy, ako na naghugas kanina. Sabi ko nga, natutunan ko na kung ang bawat worker ay talagang may initiative, hindi mo kailangan magpaskil ng schedule na parang Monday, ang tagahugas ay si ganito, si Juan. Tuesday, tagahugas ay si Pedro. Wednesday, tagahugas, si Judas. Bawa. O mamili na lang kayo, sino kayo dun sa Monday, Tuesday, Wednesday. Sigurado din yung pipiliin yung Wednesday, ayaw nyo maging Judas eh. So, hindi mo kailangan magpaskil kasi kung yung worker talaga ay may initiative at alam niya yung pinasok niya, hindi na kailangan, ikaw tagahugas ngayon. Ikaw ang kasi noon na talagang nung nagsisimula, siguro hanggang ngayon hindi ko po kayo lahat kilala, no? Pero yung mga pastor natin nandyan, kilala tayo, yung mga kasama natin. May mga worker, akala nila staycation to. Na parang pag nandun na sa field, hindi na alam na may trabaho. Nakuha po natin. So sabi ko nga, nung start ako, bata pa ako nun, naturuan talaga kami na una, nandun yung correction, na parang sabi ko, hindi ako naman na naghugas kanina, dapat siya naman ang maghugas. Paano yung kasama mo, pakisabi mo nga, bingi, hindi niya naririnig na dapat siya tagapaghugas. Ngayon, ang mangyayari, syempre, ikaw ulit ang mauutusan. So parang, alam niyo yun, yung typical na bata na parang, ano ba yan, ako na lang lagi. Hanggang later on, ilang buwan ang lumilipas, ganyan. Naalala ko nga, sabi ng isang pastor, huwag kang mag-alala, sabi niya, alam mo kung magpapasahod ang Diyos, pasasahurin niya yung laging nagtatrabaho. Di hayaan mo kung ayaw magtrabaho, di kapag dumating na kasi, sabi ko nga kasi naman po ako na lang po lagi nagugas, ako na nga po na malengke. So, typical yan na minsan dumadating sa atin yan na nakikita mo yung kasama mo. Tapos siya, paggising pa lang, nagsiselos na nga po ako kasi cellphone lang talaga ang gusto niyang kasama. Na para bang yung cellphone, di naman nagsasalita pero mas gusto niyang kasama kaysa sa akin. Diba yung mga kasama natin ganyan na parang ikaw busy ka na, aligaga ka na, Marta ka na, no? Tapos yung kasama mo, hindi naman Maria, nagsiselfone lang. Kasi si Maria umuupo sa paanan ni Jesus eh. Pero yung kasama mo, nagsiselfone lang. So, tatama rin ka eh. Na para bang, ano ba naman bang kasama ko? Pero alam niyo mga kapatid, kung naunawaan mo yung buhay talaga ng pag-worker, hanggat may trabaho, tatrabahuhin ko kasi worker ako. At sabi nga nung nakausap kong pastor, kung meron mang pasosweldohin ang Diyos, di ba dapat yung nagtatrabaho? Nako po natin. So, sa bawat isa sa atin, minsan ayaw niya magtrabaho. Sige, okay lang. Na, dapat maturuan din. Kasi dapat magkaroon tayo ng initiative sa mga simbahan eh. Pero, matuturuan ng puso mo na huwag kang tumingin dun sa gawa ng iba. Kasi, magiging malinaw sa'yo na worker ako, pinasok kong trabaho na to. May trabaho ako. At sabi ko nga po, regardless ng trabaho, kahit ano yan, kailangan flexible tayo. Kung walang mag-aalaga ng bata, magche-children, ako nga magche-children. Sabi nga ni pastor sa atin, di ba, na-example niya yung sarili niya, na dapat flexible ka, na kung saan ako kailangan ng Diyos, Panginoon dito ako. So, malinaw po, no? Kasi alam niyo po, tayo pong mga nagdesisyon na sumunod sa Panginoon, talagang marami talaga tayong isasakripisyo sa buhay. Alam ko, gas-gas na to, paulit-ulit nating naririnig, pero ito po yung realidad. Kung hindi natin to makikita at magiging clear sa buhay natin, may hirapan po tayo. Okay po, buksan niyo po yung Matthew 16:24. Matthew 16:24. Pipili lang po ako ng magbabasa, no?
Dito tayo sa may mga pangalan lang po ang nakalagay dito. Matthew 16:24. Pag kayo po ang naging tagabasa, lapit kayo dun sa camera para malinaw. Pero magandang nakikita kayong nagbabasa pa din. Dito tayo kay sino ba to? John Robert. Saan tong lugar na John Robert? Sino? Dinggalan, nandyan si Pastor Isko eh. Sa Dinggalan yan, tama, no? Si John Robert. John 16:24. Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino magnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Thank you, brother. Ikaw si John Robert, no? Okay, thank you. Narinig niyo, no? Medyo madiin yung pagkakabasa niya, talagang gusto niya ipamukha sa atin. Sabi niya, kaya't ang mga alagad na ibig sumunod sa akin. Sabi dito, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, hindi po mawawala dito yung always na paalala sa atin na tayong mga gustong sumunod sa Panginoon at magdesisyon na maglingkod sa Panginoon ay talagang merong sakripisyo, meron talagang self-denial, meron talagang pagtanggi sa sarili. Sabi niya dito, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili at pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, sa pagsunod natin sa Panginoon, talagang i-expect natin to na hindi tayo ang masusunod dun sa paglilingkod natin. Kasi ang dami po sa atin na nakakalungkot, no, na magdidesisyon silang maglingkod kung kailan lang nila gusto. Dapat hindi. Kasi kapag tinawag tayo ng Panginoon, on the spot, ngayong oras na to, ngayon tayo sumunod. Kung bukas tayo tinawag, bukas tayo sumunod. Okay po? So, isasantabi mo talaga yung sarili mong gusto. Isasantabi natin yung sarili nating mga paniniwala alang-alang sa pagsunod natin sa Panginoon. Sabi ko nga po, sa matatagal na kasama ko na nandito, ulit-ulit natin itong naririnig pero marami tayong baguhan. Nakikita natin dito na ang dami nating mga kasamahan ngayon na magsisimula silang sumunod. At tayong matatagal ang magiging parang good example nila na para tingnan kung paano yung tamang paglilingkod. At ito po ang sinasabi ng Biblia. Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So may mga bagay talaga tayong isasantabi. Or worse, hindi siya sinantabi lang, kundi bibitawan mo talaga. Nakuha po natin, kailangan mag-iba yung pananaw natin sa pagtingin ng kay Jesus. Kasi katulad ng binasa natin kanina nung una, nung nagsisimula pa lang ako, ang sabi ko, may mga tao na ang tingin nila kay Jesus ganito lang. Ang tingin nila kay Jesus ito lang, tagapagligtas lang, lucky charm lang, na kapag kailangan ko ng swerte, maaalala ko ang Panginoon. Hindi, lagpasan natin yun. Na tayong mga nagdidesisyon na sumunod ngayon sa Panginoon, kailangan nating palitan yung pananaw ng pagtingin kay Jesus. Hindi si Jesus pang part-time lang. Hindi ibig sabihin yung part-time na ginagawa natin. Hindi, na para bang short-term lang si Jesus sa buhay natin. Parang panandalian lang yung gagawin nating pagsunod, tapos pagkatapos na, tapos na. Hindi, ang pinag-uusapan ko dito is yung lifestyle, yung lifetime na pagsunod natin. Nung nagdesisyon tayong sumunod sa Panginoon, alam niyo po ba na katulad ng mga napanood natin, no, sa magazine, nabasa natin, yung mga ginawa ng tao doon ay seryosong bagay. Talagang life and death ang pinag-uusapan dito. Kasi namuhay yung mga tao na yon at nagdesisyon sila nung tinanggap nila si Jesus sa buhay nila. Hindi lang si Jesus na pangpanandalian lang, kundi talagang tinignan nila si Jesus as future nila. Tinignan nila si Jesus as kinabukasan nila na
meron kaming nililook forward. Kaya alam niyo, hindi minsan maunawaan na sabi ko nga po nung kay Richard Bumbran, no, yung mga kasamahan nila doon, ang hirap na nung ganong pagtutorture ng mga tao na yun. Pero and yet, talagang hindi sila bumitaw sa pagkakapit ng paglilingkod sa Panginoon, ng pananampalataya sa Panginoon. Natawa nga ako, di ba, nung pinanood natin, siguro naman naaalala natin, nagba-Bible study sila, no? Tapos tinawag siya ngayon ng isang bantay. Pagkatawag yung bantay sa kanya, nandun sa loob ng kulungan, nagba-Bible study, tinawag siya, nilabas, binugbog. Tapos binalik ulit sa selda. Pagbalik, umupo ulit dun sa circle ng Bible study at ang sabi niya, saan na nga tayo natapos? Grabe, na para bang pagkatas mo mabugbog, ang inasa isip mo pa rin yung kung saan natapos yung topic nyo. Kalabitin mo nga yung katabi mo. Pwede ba kitang ilabas mamaya, tas bugbugin, tas ibabalik kita dito na okay lang, tuloy lang ulit ang sermon, tuloy lang ang pakikinig. Na para bang wala na silang sarili. Ano ba yung magandang term na wala ba sa sarili? Wala na silang tingin sa sarili. Ano ba yun? Na parang, hindi mo na inisip yung sarili mo. Kakabugbog mo lang, kakaanggap mo lang ng mga sasakit na salita at physical na bagay. Pag upo mo dun, tuloy ang Bible study, walang makakapigil. Saan tayo natapos? Nakukuha niyo na talagang yung sinasabing pagtakwil sa sarili. Ang mind setting talaga na tuloy tayo sa Panginoon. Ano-ano ang tinapos natin sa Panginoon? Ano ang ipagpapatuloy natin? Na para bang titingnan sila. Kaya yung mga tao, sobrang yung curiosity ng mga tao, ano kaya klase to? Ano mga klase tong, sino ba tong Jesus? Nagkakaroon sila ng curiosity na hanapin ngayon at mag-research, sino ba yung Jesus na pinagkakabaliwan ng mga to? Talagang kaya nga ang tawag, kumbaga parang panatiko Ngayon, sa bawat isa sa atin, dapat baguhin natin yung paningin kay Jesus Na para bang tularan natin yung tingin nila. Na si Jesus yung nangako sa atin na sabi niya dito, ituon natin ang ating paningin. Sabi niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Alam mo dun sa bandang dulo, hindi pa ito ang finish line. May naghihintay sa akin dun sa dulo. At tuloy ang pakikipaglaban ng buhay Kristiyano. Hanggat hindi ako nakakadating dun sa dulo na may naghihintay na Jesus. So naragan ka-look forward sila. Hindi si Jesus pang short term lang na parang kailangan mo lang si Jesus ngayong 6 months, kailangan mo lang si Jesus ngayong may pangangailangan ka. Hindi ganun. Alam niyo po, nung nag-start tayo na, ako kasi nag-asawa na ako. May asawa na pala ako, may anak na rin ako. At magiging 2 na, no? So, nung pinasok natin to, naririnig natin lagi yung na pagka magbabaw na, yung bang may sumpaan na, talagang till death do us part. Kaya pala sinasabi yun. Kasi sabi nga ng Bible, ang pinag-isa ng Diyos, walang makakapagpahiwalay. So, talagang magsasama kayo hanggang dulo. Yung pangako doon na binitawan na sa hirap, sa ginhawa, sa sakit, at sa magandang kalusugan, talagang hindi kayo mag-iiwanan. Kailangan nating makita ang Panginoon kaya pala tinatawag tayong mga bride ng Diyos, ng ating Panginoon, kasi siya ang groom natin. Tinitingnan tayo ng Diyos as kanyang mga kabiyak, na dapat hindi natin siya iwanan sa panahon ng mahirap yung sitwasyon. Hindi natin dapat talikuran ang Diyos sa panahon nung pinahihirapan na tayo, magulo na ang sitwasyon, hindi na natin alam kung ano yung gagawin. Dapat hindi Nakuha po natin. May naririnig ba kayong background music ko? Kanta po, naririnig niyo yung kanta? Pasensya na, medyo may dumaan dito na ano ba to? Procession ata to Ang kinakanta nila ay kung kailangan mo ako, saktong-sakto sa background natin. Ayan, wait lang, pinapalagpas ko lang siya Hindi,
sana umalis na kasi baka mapakanta pa ako. Naku, sandali. O yan, medyo humina na. So, balik tayo dito. Matatapos na ako, mabilis lang naman ako. Kasi hanggang alas 10 lang ako eh. Okay po, nung tinanggap natin ng Panginoon, sa karamihan sa atin, wala pa tayong asawa. Sabi mo nga sa katabi mo, ay, wala pong asawa. Hindi, joke lang, baka magkaroon ng inggitan na. Ano lang ito, para magising tayo, uy, kawawa naman, wala pong asawa. Sa mga bata, bawal pa talaga yan, palo pa. Pag alam mo, may edad na tayo, sabi mo nga, ay, kailan ka mag-aasawa? Eh, ganito po. Kasi kapag tayo, di ba yung pag sinabing nag-asawa ka, meron kang covenant, meron kang pinasok na kasunduan na hindi ka na pwedeng lumabas. Hindi yung pwedeng, sabi nga ng lola namin, talagang yung mga makaluma na na mga kasabihan. Ang pag-aasawa ay hindi parang kanin isusubo na kapag nainitan ka ay iluluwa. Sabi mo sa katabi mo, kung naiintindihan mo yan, sinaunang tao ka na. Pero yung mga ibang bata, medyo hindi pa naintindihan. Pag mainit talaga ang kanin, iluluwa nila yan. Kasi mainit eh. Pero yung mga nakakaunawa po, kaway-kaway kayo, alam po ang edad nyo, tatanda na tayo. Alam nyo ang ibig sabihin na kapag ang kanin nainitan ka at sinubo mo yan, hindi mo na pwedeng iluwa yan. Parang sinisimbolize nila sa pag-aasawa na pinasok mo yan, hindi ka basta pwedeng lumabas dyan. Nung una, ang saya-saya. Talagang in love ka, pero nung nahirapan ka na, wala na. Sabi mo nga sa katabi mo, mahirap ka palang kasama. Ang gusto mo, yung masaya lang. Kapag ka mahirap na, magulo na, mang-iiwan ka. Dapat hindi ganun. Kasi, alam niyo ba, na sabi ko nga, marirealize natin na bakit kaya tayo tinitingnan ng Diyos as bride? Kasi ine-expect niya na tayo yung makakasama niya, naghihintay siya sa atin, magiging matapat tayo. At hindi tayo lalabas sa kasunduan na yun. Pinangakuan natin ng Panginoon na ang buhay natin, ibibigay natin sa Kanya, kahit pa maging kapalit ang buhay natin dito. Dapat, hindi tayo aalis. Amen? At katulad nga ng sinasabi ko, ng mga napanood natin, maa-amaze ka at talagang mai-encourage ang puso mo na parang anong meron yung mga tao na to? Anong nailagay, na itanim ng Panginoon sa puso nila? Kung bakit ganun katindi ang kapit nila? Na parang kahit anong pananakit ng gawin sa mga kamay nila, sabi ko sobrang ganda ng magazine na yun na parang gusto mong i-quote lahat. Sa sobrang dami, hindi mo na alam kung ano uunahin. Pero may mga bagay tayo na nakikita na hindi nila nakikita. Sabi nga nung isang bantay dun sa bilangguan, bilisan mo na para makita mo na ang langit. Na para bang inaano siya na iniinsulto siya. Pero sabi niya, kahit nandito ako sa kahirapan na to, nararamdaman ko ang langit. Nakukuha po natin, may malakas na puwersa na hindi nila makita eh. Nung si Pablo nga ay tinawag ng Panginoon, nung narinig niya ang calling niya sa Panginoon, sa kanya malinaw, pero sa iba kulog lang. Sa atin po, may mga nakikita tayo na hindi nakikita ng mga tao sa paligid natin. May nararamdaman tayo sa puso natin na hindi nila naiintindihan, hindi nila nararamdaman. Tayo lang ang nakakaramdam. May mga naririnig tayong tawag sa Diyos na hindi nila naririnig yun. Tayo lang ang nakakarinig yun. Amin po. At sabi ko nga, sa mga pinakita sa atin na mga magagandang halimbawa, maa-amaze tayo na sa mga panahon pala ng ganong kaguluhan, hindi mo masasabi na para bang, ay masarap maglingkod kasi maayos lang ang buhay. Nararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Paano yung panahon ng ganon? Ikukulong ka sa isang lugar, sa bilangguan na halos hindi ka pakainin, halos wala kang makausap. Nasabi nga ng kwento na talagang masisiraan ka ng ulo. Pero ang sabi po doon, malakas ang presensya ng Diyos na madilim ang paligid pero maliwanag ang liwanag ng Diyos na nagbibigay sa spirito nila.
So itong mga tao na ito na nagpapakita sa atin ng halimbawa na ang Diyos hindi siya nagpapabaya talaga. At nandun po yung talagang kapit nila na ano man ang mangyari. Sabi ko nga po, ito po ay hindi laro, hindi ito bagay na parang simple lang, hindi. Nung nag-decision kang sumunod sa Panginoon, seryosong bagay ito. At dapat, sabihin mo sa katabi mo, seryoso ito. Pinag-iisipan to. Hindi to yung parang, ay Lord, gusto kong sumunod sa'yo. Bakit? Feel ko lang. Hindi ganun. Kasi yung mga kaibigan ko, nag-worker sila eh. Na parang gusto ko lang din matry. Hindi. Isang desisyon ito na pag pinasok mo, dapat panindigan mo to. Hindi yung kapag nakaramdam tayo sa field ng parang gusto ko nang umuwi, namimiss ko na yung pusa ko, tapos uuwi ka na agad. Ano ba naman yan? Parang namimiss ko na yung unan ko, na yung mapa ng unan ko dun. Yung mga paligid sa bahay namin, yung nakukuha niyo po. Na pag nakaramdam na tayo ng mga ganun, bakit parang ang bilis nating bumitaw? Nagpapakita lang po ito na hindi pa malinaw sa atin. Yung sinasabi ko po, no, dapat talaga malinaw. Kung sa'yo hindi pa malinaw to, hindi ka tatagal. Kasi sa field talagang bubugbugin ka ng bulong. Bubugbugin tayo, talagang puputaktihin tayo ng mga kung ano-anong bulong na sana kung nagtatrabaho ka ngayon, summer pa naman ngayon, makakaipon ka. Sana kung nag-apply ka sa ganito, sana kung hindi ka nag-worker, nandun ka ngayon sa ilalim ng dagat, lumalangoy ka din. Nakuha niyo po, yung para bang ang daming pwedeng maghatak sa'yo. Pero kung hindi malinaw sa'yo yung pinasok mo, mahahatak ka talaga. Madali kang, para kang isang papel na mabalis kang hanginin. So, okay po, tuloy tayo. May konti pa akong oras eh. Meron po tayong outline dito sa REMA. Alam ko nandito to sa armory natin. Narinig din ng iba to sa atin eh. Alam niyo ba yung hindi lang ako sure dun sa pinaka-title, i-correct na lang po ako. May mga bagay na guguluhin si Jesus kapag sumunod ka. Yan yung parang something like that na ganyan yung title niyan. Na pag nag-decision ka talagang sumunod sa Panginoon, may mga bagay siyang guguluhin. May magandang term siguro sa word na guguluhin. Ano ba yun? Parang babaguhin. Ganyan. Ano yun? 1, pangarap mo. 2, trabaho mo. 3, pamilya mo. 4, love life mo. Guguluhin yan. Parang nakaset ka na dito. Ito na talaga ang pangarap mo. Pero nung narinig mo yung pagkatawag ng Diyos, magbabago yung pangarap na yan. Yung trabaho mo, magugulo yan kasi sumunod ka sa Panginoon. Magugulo talaga yan. Yung pamilya mo, magugulo yan sa pagsunod mo sa Panginoon. Ano ibig sabihin ng magugulo? Ang Diyos ba ang magkukos ng gulo? Biblical po yan. Minsan may mga pamilya tayong hindi nila maintindihan yung pananampalataya, yung calling na tinanggap natin sa Diyos. Talagang magugulo. Alam niyo po yung sinasabi ko, kaya may mga sa atin, yung mga magulang natin galit sa atin, yung mga ibang pamilya natin, para bang hindi nila maintindihan na bakit ito ang pinili natin. So, magugulo talaga. Pero magtiwala tayo sa Panginoon kasi ang Diyos po ay tutulong sa atin. Okay po. Pang-apat, alam ko ni Mato, hindi ko po matandaan yung isa eh. Sorry, yung kung makakatanda po kayo, pwede nyo i-comment dito. No? Pang-apat yung love life mo. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya pala nagulo. Kung sumunod tayo sa Panginoon, kaya pala nagulo. Dati gusto kita, ngayon di na pwede. Tingnan mo, nagulo talaga. Na parang nakaset ka na dati na ito lang ang lalaking gusto ko, tapos nung nakilala mo ang Panginoon, hindi siya ang para sa'yo. Talagang magulo. So, aayusin eh. Ang title lang kasi, no, naku, dadaan na naman yung background music, mapapakanta na naman tayo sandali. Pag ma-favorite dito na timing pa kahapon, di naman ako nagtuturo, hindi dumaan dito. Okay, pang-apat yung love life natin, naguguluhin talaga yan. Kasi iaayos yan ng Diyos. Gusto ng Diyos mapunta tayo sa tamang tao. Okay po, pakisabi mo nga sa katabi mo, gusto ng Diyos mapunta tayo sa tamang tao.
Okay? So, may mga bagay talagang magbabago sa atin. Kaya kung hindi po natin nauunawaan yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi po natin nauunawaan yung pinasok natin. Karamihan po sa atin nabibigla. Na para bang biglang natatakot na ano ba itong napasok ko, bakit ganito? Na parang ang dami naman kailangang baguhin, ang dami naman kailangang naku, malakas na naman yung background. Naririnig niyo ba? Taas niyo nga kamay niyo kung naririnig niyo. Ang kanta ngayon, Patawarin Mo Ako. Ang dali. May dala kasi sila, ang laki ng speaker eh. Sige, tuloy na nga natin. Basta, huwag nyo na lang pansinin, no? Pero ang kinakanta nila, Patawarin Mo Ako. Yan, mga sinaunang kanta eh. So, kung hindi natin po talaga maunawaan kung ano ang tunay na pagsunod, malilito tayo. Parang magugulo ang isip natin na bakit kailangan alisin ko to, bakit kailangan baguhin ko to, bakit kailangan gawin ko to. Kaya dapat pag-aralan natin yung desisyon na gagawin natin, bago natin to gawin, talagang dapat malinaw sa atin. Na nung ako ay nagdesisyon na sumunod sa Panginoon, ang sabi po nung binasa natin, ulitin ko, no? Sabi niya po dito, kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kung hindi po ito magiging malinaw sa atin, mahihirapan tayo. Kasi yung paglimot pa lang sa sarili, mahihirapan na tayo. Yung paglimot pa lang natin dun sa mga bagay na nakasanayan natin, sa mga bagay na gusto natin, mahihirapan po tayo. Ano po? So tuloy po tayo. Dito po sa Lucas, chapter 12, kahit hindi na natin to basahin, medyo mahaba to. Buksan nyo na lang po, Lucas chapter 12, verse 22 hanggang 34. Okay, nandyan na po tayo. So, kahit hindi na natin yung basahin, alam ko na, basahin nyo na lang mamaya. Mahaba kasi yan eh. Pero yan po yung kwento ng lalaking mayaman. So, basically, alam na natin lahat yan. Yung iba na, ngayon, baka ngayon lang yan nabasa, pakibasa nyo mamaya. So, ito po yung kwento ng lalaking mayaman na nagtatanong siya, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ito ang sinabi ni Jesus, ganito ang gawin mo. Ngayon, alam niyo po nung narinig mo yung requirements ng Panginoon, kung ano yung dapat gawin para makuha niya yung hinihingi niya sa Panginoon. Sabi ni Jesus, simple lang, benta mo yung lahat ng kayamanan mo, sumunod ka sa akin. Parang sinasabi ni Jesus na, ibenta mo na lahat ng meron ka, tapos sumunod ka sa akin. Alam mo, narinig ng mayaman yun, nalungkot siya. Ibig sabihin ng nalungkot, hindi na kaya, mahirap. Kaya sabi ni Jesus, mahirap talaga mapabilang sa kaharian ng Diyos ang mga taong mayayaman. O, pakitingnan yung katabi, mukha bang mayaman yan? Mukha lang yan, pero walang pera yan. Diba, ganun minsan yung mga sinasabi, ang ganda ng forma, pero okay. So, tingnan niyo po, no? Ang sinasabi ng Panginoon, mahirap mapabilang sa ang taong mayaman sa kaharian ng Diyos. Sa sobrang yaman niya na hindi na kayang bitawan ito at i-let go para alang-alang sa Panginoon. So, sinasabi nga po dito sa Bible na minsan yung kayamanan na to, pwedeng literal, pero minsan ang dami nating kayamanan sa buhay na hindi natin talaga kayang mabitawan para lang makasunod sa Panginoon. Hindi natin siya kayang i-let go, alang-alang lang sa Panginoon. Kasi ang tingin natin kay Jesus para bang mas mababa dun sa kayamanan na meron tayo. Kaya nga sabi ko po, simula pa lang kanina, baguhin natin yung pananaw kung paano natin tingnan si Jesus. Dapat si Jesus yung pinaka-above all
na ano man ang meron tayo, siya lang ang pinaka-above, na walang papantay sa kanya. Mawala man ng lahat, sabi nga nung mga story, ngayon siguro medyo magsisik in na sa atin, no? Yung mga tao to, sila Rembrandt, sila yung sa China Cry, na parang lahat mawawala na sa kanila. Lahat pwedeng maalis sa kanila. Yung wealth nila, yung magandang kalusugan nila, yung mga kayamanan nila, yung mga pamilya nila na iniingatan, pwedeng masira. Parang, worth it ba para maging kapalit ni Jesus? Pero ang tingin ng tao, oo. Yung mga tao na to, talagang walang pwedeng makapantay dun sa Jesus na tinanggap natin. At sa bawat isa sa atin, dapat maging ganun yung point of view natin. Na hindi pwedeng maipagpalit sa Jesus sa simpleng bagay lang. Nakakalungkot na minsan yung sermon ng mga pastor natin, no? Yung mga member natin, parang ang bilis ipagpalit sa Jesus sa swimming. Yung pagsisimba na lang, ang bilis nilang ipagpalit sa picnic. Na parang, nakukuha niyo po, sana lagpasan natin yung ganun. Palitan natin, baguhin natin yung paningin natin kay Jesus. At magdesisyon tayo na si Jesus ang ating Panginoon. Ibig sabihin, siya talaga ang maghahari, siya ang masusunod, hindi ang sarili natin. Kung ito ang gustong ipagawa ng Diyos, ito ang gagawin natin. Ngayon, alam niyo po, dito sa pinaka-last part ng kwento na to, ng lalaking mayaman, sabi nga nung mga nakikinig, nung nagsasalita na si Jesus, napakahirap mapabilang sa kaharian ng Diyos ang mga taong mayayaman, sabi niya. Mas mabilis pang makapasok sa butas ng karayom ang mga kamel. Ngayon, nagtanong yung isang tao, sabi niya, Panginoon, sino maliligtas? Sino ang ganito? At paano na lang kami? Alam niyo po, nagtanong din si Pedro, na sabi niya, sa verse 28, at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang aming tahanan upang sumunod sa inyo. At sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, walang taong nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak dahil sa paghahari ng Diyos na hindi tatanggap ng makapupong higit sa panahong ito at ang buhay na walang hanggan sa panahong darating. So yung mga sacrificial na ginagawa natin sa Panginoon, ito po ay nakikita ng Diyos. Ito po ay may pupuntahan. Marami po sa atin mga kapatid, alam ko, hindi nyo man sabihin, marami tayong iniwan para sa pagsunod natin na to. Marami tayong tinalikuran, tinanggihan na mga offer para makasunod tayo. At ito po ay pinahahalagahan ng Diyos. At ang kagandahan po dito, ang sabi niya, meron tayong in return, ang Diyos po ay nagre-reward sa atin. Kaya wag po tayong matakot na sumunod sa Panginoon. Kasi yung mga bagay na binitawan natin, yan po ay iningatan ng Diyos. Yan po ay tinignan ng Panginoon as living sacrifice natin. Huwag tayong matakot na kung ito ba ang bagay na iwan natin alang-alang sa pagsunod. Wag. May mga iba po sa atin na talagang ang sinakripisyo ganitong bagay na imaginein mo, no, kung magtatrabaho ka, ganito ang magiging sweldo mo. Pero kung mag-worker ka, 100 ang allowance mo. Parang kung titingnan mo sa parang in realidad ng mga tao, sasabihin nilang, bakit ganun? Pinagpalit mo, ito ang laki na nga ng offer. Iba nga ang nakikita natin, iba nga ang tingin natin kay Jesus. Nakuha po natin yun, na yung value na meron tayo na tinitingnan si Jesus ay walang kapantay dun. So, meron po akong nabasa na isang parang mga comment sila. Komentary ng mga tao. May isang nag-post doon, sabi niya, the calling is clear, but the fear is loud. Malinaw yung pagkatawag pero sabi niya, pero mas maingay yung takot sa loob. Na paano ako susunod? Paano na lang yung ganito ko? Paano yung ganun ko? Paano yung ganito ko? Alam niyo po ba mga kapatid, dito po sa matatapos na ako. Ayan, totoo na talaga to. Dito po sa Bible, meron po tayong tinatawag ditong ang pananalig sa Diyos. Ayan, yung mga alagad na gustong maglingkod sa Panginoon, talagang in-advise ni Jesus na ganito ang gawin. Na kung hahayo kayo, sabi niya,
Huwag kayong huwag kayong magdadala ng mga lukbutan, bag, or mga na somehow talagang ipapakita ng Panginoon, ako ang bahala sa inyo. Amen po, na man yung mga bagay na iniwan ninyo at nang sumunod kayo sa akin, hindi naman ang Diyos pabaya, hindi siya ganun. Kaya sabi nga dito nung nag-post, sabi na, the calling is clear, but the fear is loud. Alam niyo po, may sumagot sa kanya dun. Sabi niya, fear may speak loud, but God's calling is louder. Maaring maingay, malakas ang tunog ng takot, pero mas malakas ang pagkatawag ng Panginoon. Amin po. At, ayun. So, katulad ng sinasabi ko kanina, baguhin natin yung pananaw ng paningin natin kay Jesus. Nung tayo ay nagdesisyong maglingkod sa Kanya, tingnan natin siya as Panginoon natin. Lagpasan natin yung naging tagapagligtas lang siya. Kundi siya ang Panginoon, na dapat, Panginoon, kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay ko, susunod ako. May mga bagay po na talagang hindi madaling sumunod na kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Pero it's all worth it kapag ginawa po natin lahat ng pagsunod na ito. Sige po, before tayo mag-close, may maiksi kasi akong gustong i-share sa inyo. Meron po akong nabasa na isang article nung mga parang sacrificial story. Ngayon, share ko po sa inyo, no? May isa pong, alam niyo po ba na kapag nagdesisyon kang magmadre, ay hindi ka na mag-aasawa? Alam niyo po ba yun? Pwede pong magtaas kayo ng kamay kung naiintindihan niyo pa yung pagiging madre. Ayan, meron po kasing isang story na may isang madre na parang nag-share siya nung calling niya. Ang tema po nila ay turning into his calling. So yun yung parang team nila dun sa convention na yun. Ulitin ko po, turning into his calling. So itong babae na to, siya po ay engaged dun sa boyfriend niya. So ngayon, pero may urge sa heart niya na para bang, sabi nga dun sa tema nila, turning into his calling. May urge dun sa heart niya na parang may nagsasalita na may calling siya. Nakuha nyo? Pakinggan nyo ito mabuti. Tapos close na tayo. Ngayon, hindi niya alam paano nasasabihin dun sa boyfriend niya. Pero, nilakasan niya yung loob niya at ang sabi niya, gusto ko sanang pumasok sa kumbento. Hindi, kasi pag pumasok ka sa kumbento, hindi yan basta ka na agad madre ka na. Alam niyo yan, medyo i-research yung maganda yan, yung pagiging pare. Meron kasi ako nakatabi sa bus noon, natin sa Zambales pa ako nakadeploy. Meron pong nagseseminaryo na isang pare. Iba naman to, hindi pa ito yung kay sister na kwento ko. I-sidetrack ko lang. Nakasakay ko kasi siya talaga, nakatabi ko siya sa bus. Nagseseminaryo siya. Tapos may kakall siya sa cellphone, baby ko. Tapos nagkwentuhan kami, yung pala, nagpapari. Parang 6 years na siya sa loob ng kumbento, tapos palalabasin sila. Para makita nila, hindi ko alam kung gaano sila katagal lalabas after nung pagkukumbento nila. O dun sa seminaryo, yung mga pagpapari naman to lalaki. Palalabasin sila para makita nila yung buhay naman sa labas at kung magugustuhan nila yung buhay doon at nakukuha nyo yung parang mahatak sila ng mundo, pwede silang magdesisyon, di na sila bumalik sa loob, di na sila ulit pwede bumalik sa loob ng kumbento. Kundi, ibig sabihin, di namin pala talaga kaya magpari. Kasi pag nagpari ka, talagang lahat wala. Sabi mo nga sa katabi mo, wala kang love life. Talagang wala lahat yan. So alam niyo po, medyo na na-curious, sabi ko, bakit may baby ko dun sa may cellphone? Tapos sabi niya, eto, biglang nag-open siya na out of nowhere. Ngayon hanggang ngayon nakukuha ko yung point ng testimony. Na parang sabi niya, eto nga kasi before ako pumasok, kami na talaga nito. Pero nung nandun ako sa loob ng kumbento, stop naman. Sabi ko, parang worker din pala talaga, no? So, stop daw, wala. Tapos ngayon lumabas siya, sabi niya, hihintayin niya ako, ganun. Nagdudurog yung puso ko tuwing sinasabi niya, nandito ako, naghihintay lang sa'yo.
Grabe, no? Tapos ngayon, di nandun pa lang sa bus, kakalabas pa lang to ng kumbento, ay ng seminaryo. Eh, sabi ko, paano po yan? Sabi niya, iniisip ko nga Sabi niya, alam mo ba, may mga relihiyon na pwede mag-asawa ang pare, biglang pumasok sa ganun. Sabi ko, mukhang nagbabago na ata ang calling nito. Kumbaga parang, ngayon, in short, na bumaba na kasi siya Sabi ko na nga lang sa kanya, brother, God bless you, ganun. Pero ang sabi niya, pero mas malakas pa rin sa akin ang tawag ng pagpapari, sabi niya. Pero kailangan namin lumabas para masubukan kami. Alam niyo po ba na minsan nakakatakot sa mga worker magbakasyon? Sabi mo sa katabi mo, pag nagbakasyon ka, sana wag ka namang maligaw ng daan. Pero kailangan natin minsan humarap dun sa mga testing, kailangan natin humarap dun sa mga parang katukso, na para makita natin talaga kung ano yung magiging desisyon natin ng pagsunod. Okay? So, balik ako dito sa kwento. Itong si sister ay engaged. So, pero may urge sa heart niya na gusto ko talagang pumasok ng kumbento. So, ibig sabihin, papasok siya sa pagmamadre. Hindi niya alam paano niya sasabihin sa asawa niya. Sa fiancé niya, dun sa boyfriend niya, engaged na siya So, ibig sabihin, malapit na sila ikasal. Ngayon, pero malakas yung urge. Talaga dun na nararamdaman niya sa loob niya. Kaya sabi niya, nagpaalam siya. Kung sabi niya, pwede bang pumasok ako ng kumbento? Alam niyo po, ang sagot sa kanya ng boyfriend niya, sige, sabi niya, I will give you 1 year to try the life of sister. Binigyan siya ng chance na matry niya yung buhay for almost 1 year sa loob ng kumbento para matry niya yung buhay ng sisterhood, sabi doon. Tapos, sabi ng boyfriend niya, just 1 year lang, 1 taon lang. Okay. Ngayon, nung nag-decide na sila, hinatid siya ng boyfriend niya dun sa kumbento. Nandyan pa po ba kayo? Kaway-kaway nga kayo para close na tayo, close na to. So, kaso, paano ko kaya makuklose? May mga nagre-request kumanta ako mamaya na lang. Hindi naman ako tumatanggi sa mga request, kakanta pa din ako mamaya, wait lang. So, hinatid na siya doon sa kumbento. So, eto na. So, parang nung hinatid siya sa kumbento, sinalubong siya ng mga sisterhood, yung mga sister na nandun sa kumbento. At nagulat, syempre yung mga nandun sa kumbento, magugulat na may lalaki kasi wala nang lalaki doon kasi nga puro mga sister yung nandyan Ngayon, dala daw yung yung maleta niya, yung ibang gamit niya. Tapos, hinatid na siya. Ngayon, nung paghatid sa kanya doon, pumasok na siya, nilapitan daw siya ng isang sister doon. Ang sabi sa kanya, uy, ang pangalan kasi nun ay Joby. Sabi niya, Sister Joby, talaga bang magmamadre ka? Yun daw ang tanong sa kanya, na parang, ano yung nagtatanong sa kanya na, may boyfriend ka, talaga bang magmamadre ka? Parang ganun ang tanong. Ngumiti lang daw siya. Ngayon, nung umalis na nga yung boyfriend niya, ang sabi sa kanya, tingnan niyo po, no? Nag-iwan ng parang pangako yung boyfriend niya na after 1 year, babalik ako dyan. Dyan sa may kumbento na yan. Sabi ng boyfriend niya, kung nararamdaman mo na hindi ka para dyan, alam mo kung saan ako hahanapin. Alam mo kung saan ako babalikan. Uy, pakikalabit nga yung katabi mo. Di ba may nangako din sa'yo niyan na alam mo kung saan siya hahanapin at saan siya babalikan? So sabi daw ng boyfriend, alam mo kung saan ako babalikan at saan ako hahanapin. Kung hindi mo talaga, hindi ka para talaga dyan. So, tuloy natin. 1 taon nang lumipas. Nagpatuloy dun si sister sa loob ng kumbento. Nung after ng 1 year, parang yung course yan natapos na yung 1 year. Tapos, pwede silang bisitahin. Dumating na yun, exactly, nung 1 year na yun. So, parang talagang specifically, hinuntay siya yung araw na yun na bumalik yung boyfriend niya. Yung boyfriend niya, bumalik doon. Paano ba yun? Yung boyfriend niya, hinintay yung araw ng pagka-1 taon niya para balikan siya ulit. So, sa madaling salita, bumalik yung boyfriend sa kumbento.
after eksakto yung 1 year. So ngayon nakita niya, lumabas tong si Sister Joby at bago na itsura niya. Ano na siya, alam niyo yung veil, yung nilalagay sa mga madre, yung puti dito. Tapos naka-dress na siya na puti na mahaba. Ganyan yung mga itsura ng mga madre, di ba? Ngayon, nung dumating na yung boyfriend niya doon, hindi nagsasalita. Pero, nagtitigan lang sila. Tapos biglang nung maya-maya, nagsalita na yung boyfriend niya. Sabi sa kanya, bumalik ako para tanungin yung final decision mo. Nakuha niyo po? Na kung magpapatuloy ka dyan, ibig sabihin, kailangan talaga silang maghiwalay. Kailangan i-let go, kailangan putulin na. Kasi pagmamadre yan eh. So, ibig sabihin, talagang hindi ka pwedeng magpagkaroon ng love life dyan. So, ang tanong na daw dun sa boyfriend, ang tinanong ng boyfriend niya, talaga bang tatanungin ko na kung ano yung final decision mo, na talaga bang dyan ka na? Yan na ba ang decision mo? Alam niyo po, ang sagot daw nung Sister Joby, sabi niya, ikaw ang mag-assess. Ibig sabihin, ikaw ang tumingin sa akin. Ano ang nakikita mo ngayon sa akin? Ngayon, ang sagot daw sa kanya ng boyfriend niya, nakikita ko sa'yo na mukhang masayang-masaya ka. At panatag na panatag ka ngayon dyan sa buhay mo. Nakuha niyo po. So, ngayon, ibig sabihin, ang sabi niya, kung yun ang magiging desisyon mo, hindi na kita guguluhin. Pero may sinabi po yung boyfriend, sabi niya, mas mabuti nang nandyan ka kaysa mapunta ka sa iba. So, nagkaintindihan na sila sa mga ganong salita. O kalabitin mo muna yung katabi mo, huwag ka munang kikiligin. So, okay na. Sabi nung boyfriend, mas mabuti nang nandyan ka kaysa mapunta ka sa iba. Hindi nagsalita si Sister Joby na ito ang decision ko. Understood na yun. Nung sinabi nung nakita siya na talagang masaya siya sa ginagawa niyang paglilingkod doon, at sabi niya nga, i-assess mo ako. Ano ang nakikita mo sa akin ngayon? So nakita nung boyfriend niya na talagang yung ginagawa niya sa loob ng 1 taon doon, naging maganda ang resulta sa kanya. At ngayon, ang sabi ng boyfriend niya, hindi na kita guguluhin. Sabi niya, mas mabuting nandyan ka na kaysa mapunta ka pa sa iba. Pero alam niyo po, sabi nga nung sister, pinitigilan niya yung luha niya na talagang bumagsak. Kasi syempre, tao pa rin siya. Nararamdaman niya yung pangako nila isa't isa, yung pinuo nila. Ngayon, malakas yung urge talaga ng calling sa kanya. So, sa madaling salita, alam niyo po, nagpaalamanan sila, niyakap nilang isa't isa, at ang sabi ni sister sa kanya, huwag mong kakalimutang mahal na mahal kita. At umalis na tong si boyfriend. Sabi dun sa kwento, hindi inaalis ni sister yung mata niya hanggang sa dulo, na hanggang makita niya na lang yung katiting na damit ng boyfriend niya na umalis. Na kumbaga parang hanggang hindi mawawala sa paningin niya, hindi siya umalis dun sa kinatatayuan niya. Nakuha niyo po. Pero, before umalis tong si boyfriend, nagyakap sila, nagpaalamanan, meron siyang iniwan ulit na pangako dito kay sister. Na yun nga, sabi niya, hindi na kita guguluhin, mabuting nandyan ka, kaysa mapunta ka sa iba. Pero nung aalis na nga, nagyakapan, tas aalis na, ang last na bilin niya at paalala, kung dumating man sa punto ng buhay mo na gusto mong bumalik sa dati mong buhay, sabi nitong boyfriend, alam mo pa rin kung saan ako matatagpuan. Nakuha niyo po? So, nagbigay pa rin siya ng hold na parang may pwede kang balikan. So, sa madaling salita, natapos na yung kwento. Ngayon tong si sister, kinukwento niya to sa convention. So, na-stop siya eh. Ngayon, 38 years ago, sabi niya, hindi na sila nagkita nung lalaki, nung dati niyang boyfriend. Sabi niya, since then, we have not seen each other. Sabi niya, neither did I hear from
him. That was 13 years ago. 38 years ago. So, ganun kahaba. At tinanong nga, ina-explain niya dun sa convention, and here I am still in the covenant serving the Lord. So, nagpatuloy siya. Ano yun parang habang kinukwento niya, 38 years ago, hindi ko alam kung gano'n na siya katagal ngayon. Pero nagpatuloy siya at hindi niya iniwan yung calling niya sa kabila ng may mga pangako na pwedeng may balikan ka. At nakukuha niyo po. Ngayon si sister yung nagdesisyon na hindi, parang mas maliwanag sa akin na para dito ako. At bakit ko po ito gusto i-share sa inyo? Alam niyo mga kapatid, hindi laging ganun sa sitwasyon ng buhay na parang may magle-let go sa atin, na parang hahayaan na lang tayo sa paglilingkod. Hindi laging ganun. Karamihan sa atin, pipilitin tayong hatakin para alisin sa paglilingkod na ito. Pipilitin tayong palabasin sa kumbento na to, sa covenant na to, sa decision natin na alam mong para dito ka. Pero it's a willpower. Na kahit ano yung nararamdaman mo, na kahit ano yung gusto nung laman mo na ganito ang gawin, pero dapat mas maging mangibabaw sa atin yung urge ng pagkatawag ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng binasa natin, ang sino mang nais sumunod sa akin ay dapat itakwil niya ang sarili niya. Ang dami, hindi same ng kwento na to yung pwedeng mangyari sa atin na parang i-let go na lang tayo, ganun kadali. Na parang sige, nandyan ka, sana nga, ganun, yung maririnig natin. Mabuti nang nandyan ka kaysa mapunta ka sa iba. Pakisabi mo nga yan sa katabi mo, mabuti nang nandito ka kaysa mapunta ka pa sa iba. Pero hindi ganun kadali. Kasi yung iba talagang yung demonyo, talagang ayaw na nandito tayo. Gusto tayong alisin. May mga nakakalungkot na kwento na yung kabataan, mas maganda ang buhay niya. Alam mo, mas magiging ligtas siya kapag nasa pagwaworker siya. Pero pipilitin siyang alisin dito at sirain ang buhay niya sa labas. Masira ang buhay sa labas ng paglilingkod. So, nasa sa atin yung desisyon, yung urge na kung paano natin ilaban yung calling na ito. Okay po? So, sige. Yun lang yung gusto kong ma-share sa bawat isa. At yung tayong lahat, tayo po ay mag-worship sa Panginoon. Nire-request ko po sila, Pastora Dayan. Worship po tayo saglit. Bago tayo mag-closing. Nagis ng iyong It's me, only ikaw. Nagpalasok tulay sa isip mo, sa isip mo, nagis na iyong pag-ibig, dala ng malay langit,
Ngayon, kailangan namin mga Diyos, Lord, sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, maging matimbang sa amin, O Diyos, Lord, yung pagkatawag namin sa bawat isa. Sa panahon, Lord, na kailangan namin mag-desisyon, sa panahon na kailangan namin mamili. So, maging matimbang sa amin, Panginoon, ang piliin, kalooban mo, mga bagay na makapagpasaya sa iyo, mga bagay na makapagpangiti sa iyo. Salamat, Lord, sa mga salita mo. Patuloy na punuin po marito ng mga salita mo. Dapat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. So, sige po. Amen po. Amen po. Palit po tayo ng 10:50. Ikaw ang yamang hinahangad,
kung sasapat